At eto po mga kapatid, time out muna tayo sa karneng baboy at manok dahil karne po ng kambing ang ating ibibida naman ngayong araw. Kaya naman dinayo po yan ng ating kapatid nating si Laila sa Farmers Market sa Quezon City. Laila, magkano ba ang presyohan nila dyan ng karne ng kambing? Good morning, Angela! Good morning, studio! Good morning, kapatid at mga katrupa! O, baka hindi pa kayo naliligo. Nako, para kayong kambing. Saktong-sakto, di ba? Dahil nandito nga tayo sa Farmers Market sa Araneta City in Cubao. At dito tayo ngayon mamamalengke ng karne ng kambing sa nawakan natin ang paa, sa Tommy's Meat Stall. Alam nyo ba, ito trivia, sila lang ang bilihan ng kambing dito sa Farmers Market. Kaya kahit kanino ka magtanong, alam na alam nila kung nasaan yung Tommy's Meat Shop. Okay? So dito na muna tayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Magpresyuhan na tayo ng mga parts ng kambing. So far, wala naman tayong nakikitang changes o pagbabago sa price range. Ganon pa rin siya. Ang papaitan ay 350 pesos. Ang ulo ay 420 pesos. Lahat po ito per kilo ha, nasasabihin ko. Ang ulo at paa, combination yan. 480 pesos po yan kada kilo. Kapag gusto nyo naman ng mga adobo o pangkaldereta, 660 pesos per kilo yan. At sa pigi at legs, 680 pesos per kilo. Yung mga gusto ng balat at magkikilawin, 700 pesos per kilo po yan. At yung mga drumstick, gusto yung mga paa ng kambing, nasa 750 pesos per kilo yan. Kapag choice cuts naman ang gusto nyo, 850 pesos. At pag gusto nyo ng pure na laman, as in walang butong kahalo, yung kambing na karne na bibilihin nyo, 1,100 pesos per kilo. So nabanggit ko ba sa inyo na sabi ko nga 'di ba, trivia, kaisa-isang meat stall ng kambing etong ating Tommy's Meat Shop at nako, mas matanda pa yung meat shop kesa sa atin, Andre, kasi 30 years na sila in the business. Kaya eto na, kausapin na natin si Sir TJ Gonzales. Siya ang anak ng may-ari, second generation. Good morning, sir. Good morning po, ma'am. Akala ko mag-ano siya, mag-o-object siya sa mas matanda pa yung meat stall kesa sa amin. Charot lang yun, sir. But anyway, sige. Kwentuhan nyo naman po kami. Sabi nga natin, stable yung presyuhan ng ating mga meat ng kambing. Pero, based on experience, dahil 30 years na po tayo, tuwing kailan po ba natin nakikita yung pagsipa sa taas ng presyo ng karne? Mostly, ma'am, during Christmas season or yung Yuletide season po, doon lang po kami magtataas. Pero pag mga regular days, stable naman po yung presyo namin. Kaya, ayun, for the meantime, ngayong this month or yung mga yun pa rin naman po yung presyo. Pero basta pumutok na yung Christmas season na talaga or per months, may possibility na magtataas kami. Or talaga magtataas talaga kasi yun talaga pag during ng Yuletide or Christmas season po. Tapos sir, ano pa yung ibang reasons kung bakit tumataas ang presyo ng karne ng kambing? Nag-started yan during pandemic. Nung during pandemic, nagtaasan lahat. Mostly inflation rate, tsaka pagtaas ng crudo, mga gasolina sa transportation, tsaka yun, yung sa supplier namin, nagtaas din sila. Kaya wala rin kami magawa, magtataas din kami. Ayun. Ganun talaga. Inflation, lahat nagmamahal. Ako na lang ang walang minamahal. Teka, alam nyo sa pagbabalik natin, guys, alamin natin ang iba't ibang parts ng kambing na masarap lutuin. Kasi kanya-kanyang parte, may kanya-kanyang dish po yan. So mamaya sa pagbabalik, tuturuan tayo ni Sir TJ kung alin ang mga the best na parts na ipangluto sa kaldereta, adobo, papaitan, at kung ano-ano pa, isama nyo na ang shawarma. O hindi ba, bongga? So mamaya yan sa ating pagbabalik. Guys, sana naligo kayo, hindi tayo kambing, di ba? Back to you!
Laila, alam mo pa kung sino pang may mahal sa'yo? Maraming salamat, Laila! At ngayon naman po mga kapatid, aalamin natin kung ano nga ba ang mga posibleng putahe na pwedeng gawin sa karne ng kambing mula mismo sa ating kapatid na si Laila. I-share mo na yan sa amin. Maraming salamat, Angela Lalala. Ang unang tanong, kayo ba ay kumakain ng kambing? Oh, ako kasi, hindi. Pero, it's never too late to try, di ba? Kaya nga nandito tayo sa meat stall, di ba? Ni Sir TJ Gonzalez, ang Tommy's Meat Stall dito sa Araneta City, Cubao. Alamin na nga natin kasi, syempre, hindi ba kayo naku-curious? Lalo na katulad ko, hindi ako, isang beses pa lang ako nakakain ng kambing. Pero, ano nga ba ang pagkakaiba ng lasa ng karne ng baboy, baka at kambing? Sir TJ, ano ba yung difference nun? Pagka natikman natin, ano yung lasa? Mas malasa ba siya kaysa sa baka, sa karne? Ano po ba yung, kumbaga, distinction niya? Ano yung parang characteristic ng karne ng kambing? Sa kambing po kasi ma'am, mas malasa siya kaysa sa karne ng baka. May ano nga lang, ngunit may gamay or yung strong or earthy flavor siya. May anggo ba? May anggo. Pero depende yan sa pipiliin yung karne ng kambing kasi. May kambing kasi na may maanggo. Sa balat lang maamoy mo dito. Pag so ayan, unang tip. Sige, paano sir? Dito, paano yun? Dito, pag naamoy mo yung balat niya. Hawakan mo, ganyan. Tapos? Yun, pag naamoy mo, parang malakas yung... Ito wala, in fairness Yun, wala siyang anggo talaga. So, ayun, mas okay siya. Di siya, di siya, pagka kinain mo, hindi siya maanggo. Hindi na mas lower yung cholesterol niya. Balita ko nga, mas healthier siya. Kasi kung makikita niyo rin, mga kapatid, hindi siya gaanong, wala nga halos taba yung karne ng kambing. So, sabi mo nga, sir, kanina, habang nagchichikahan tayo, mas better option sa mga taong nagda-diet. Tama ba? Opo. Oh, so ayan, speaking of pagda-diet, dito, sir, baka naman pwede mo kaming i-intro sa kambing. So, paano ba yung mga iba't ibang parte at ano ang pwede naming mga dishes na iluto out of these goat meat? Sige, sir, ano po yung mga pwede? Dito po sa kasim or yung neck and shoulder part, ribs siya. So, mostly ang luto po dyan is adobo and caldereta po. Ayun. Tapos pwede rin po sa sinampalukan din at the same time. Kasi nga, para yung malasa yung buto niya, yung sa sabaw. Pero sir, pag medyo feeling mo sosyalin ka, pwede rin yung mga goat chops or parang lamb chops. Opo. Eto sir, ano to? Ito yung parang leg part ng Leg part, mostly po kasi dito, aside sa adobo caldereta, yung pinaka-pure meat niya kinukuha namin, mostly depende sa request ng mga customer. Gusto nila, pwedeng gawing tapa, pwedeng gawing barbecue. I see. So eto sir, yung pinakang malaman na parte ng kambing. Opo, mas malaman po yan. Yan po ba yung halagang 1,100 Opo. pesos? I see. Hindi ka naman nalugi kasi tingnan nyo naman, talagang malaman siya. Ano ba yung pwede natin iluto sa kambing, sir? Itong ulo. Sinampalukan po. Ito po ang kadalasan na niluluto po sa sinampalukan, kasama po yung paa. Buto. Opo. Paa pala to. Opo, paa. I see. Ito sir, ang favorite ng mga manginginom at syempre ng ating mga kababayang Ilocano, papaitan. Opo. Okay, so ano yung mga ingredients para sa papaitan, sir? Ano yung kailangan naming mga innards o lamang loob ng kambing? Lahat ba dapat? Opo. Ito po isaw, tuwalya, baga, puso, and then atay po. So lahat Assorted na? po yan. Opo. Papakuluan and then gagayatin po. Pag gagayat po, lulutuin na po. Igigisa muna sa bawang sibuyas tsaka luya. Paano sir mawala yung medyo anggo? Lalagyan ng tanglad. Ayun, yun yung parang pang-counter niya sa anggo. Opo. Okay, I see. Tapos, syempre, sir, abante tayo ng onte. Syempre, dahil nandito na tayo sa Farmers Market sa Araneta City, pag bumili kayo ng karne, di ba, na kambing ni Sir TJ, dito na rin kayo mamalengke ng mga prutas, pati na rin ng mga gulay na pangsasahog sa ating mga dishes na kambing. Thank you so much, Sir TJ. Ay, nga pala, ano yung paalala natin, sir, sa mga bibili ng karne ng kambing? Kasi hindi natin maiwasan, may mga double dead na karne ng kambing, di ba? Ano po yung maaari nyo itip doon? Pagka ganon, suriin lang maigi, and then
hanapan nyo sila ng sanitary meat inspection. Ayun. So, Na galing veterinary. covered pa rin dapat ng NMIS ang mga binibili ninyong karne ng kambing. Dito kay Sir TJ, guaranteed na okay yung mga kambing nila dahil kinukuha nila ito sa farm sa Batangas. So, di ba? Thank you so much, Sir TJ, sa oras ninyo. Mamimili tayo ng kambing mamaya. Pagkat, okay. O, paano mga kapatid? Sana kahit paano may natutunan kayo pero hindi tayo bibitaw hanggat hindi ko to nasasabi. Studio, meron akong tanong. Sana sumagot kayo. Ano ang pinakapaboritong prutas ng kambing? Kambing. Ano? Gome. Ano? Eddie Mangoat. Ay. Tama na, Corina. Bukas na ulit, ha? Bukas na ulit. Pero bago ako magpaalam, happy birthday sa asawa ng aking cameraman and fellow kabaro din natin sa media dati, si Lia Manialac del Castillo. O paano guys? Bukas ulit, kulitan tayo. Back to you over there. Nakakatawa yun. Pero sige, titikim kami kahit kapirang goat lang. Maraming salamat, Laila! Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.